programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, Saturday morning po mga kababayan. Araw ng pahinga at sakto sa malamig na panahon. Pero sa mga nanay po na nagbabalak na maglaba ngayong araw, dapat alam natin ang kondisyon ng panahon sa mga susunod na oras. Kaya naman samahan niyo na po kami dito sa Panahon TV para umaga pa lang, alam niyo na ang lagay ng panahon. Sa mga online po, sabay din kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At mula po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Nitong mga nakaraang araw, nakaranas po ang bansa natin ng mga pag-ulan. Kaya naman alamin po natin kung ano nga bang mga weather system ang nagdulot nito. Base po sa datos ng ating weekly weather recap, umiral po itong tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Dito po yan sa may bahagi ng Visayas at kinahapunan po ay mas umangat pa yan na nakaapekto naman po sa may Southern Luzon. Kinabukasan po, araw ng Lunes, nagpatuloy nga ito nga ITCZ na makaapekto sa Luzon area. Ganon din po ang sabay na moderate to strong northeasterly wind flow naman po sa may Northern Luzon. Araw po ng Martes, yung cloud cluster o meron pong namataan ang pag-asa na cloud cluster sa silangan po yan ng Mindanao. Pero yan po ay nasa labas ng ating area of responsibility. At bago nga po magtanghali, ay pumasok na ito sa bansa natin bilang isang low pressure area. Nung hapon po itong low pressure area, namataan naman po yan silangan bahagi ng Mindanao. At araw naman po ng Wednesday, namataan po itong low pressure area natin 500 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At pagsapit po ng hapon ay lumapit nga po yan sa 440 kilometers silangan pa rin po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kinabukasan po itong low pressure area natin, yan ay nasa 150 kilometers silangan pa rin ng Hinatuan, Surigao del Sur. At bago naman po magtanghali ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng amihan. Pagkatapos naman po niya, pagdating ng hapon, meron panibagong low pressure area. Sa layong 190 kilometers, silangan naman po yan ng Borongan, Eastern Samar. At kahapon nga po itong low pressure area natin, huling namataan po yan 250 kilometers, silangan naman po ng Catarman, Northern Samar. Sabay po nito ang pag-iral ng amihan sa may Luzon at pagdating po ng hapon, itong low pressure area natin nawala po yan at naging isang tail end of a cold front. So mamaya po, alamin pa natin ang development itong mga weather system na nakakaapekto sa bansa natin. Samantala, narito naman po ang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Mamaya po sisikat ang araw 5:48 ng umaga at lulubog naman po yan 5:34 ng hapon. Samantala sa ating moonrise po, yan ay kanina nga 1:04 ng umaga at ang moonset naman po natin 1:49 ng umaga at yan po ay merong illumination na 30%. At para po sa ating phase of the moon, mamaya lamang makikita natin sa kalangitan ang waning crescent phase ng buwan. Sa pagkakataong ito, hindi po natin masisilayan ang day side nito kaya naman small fraction or maliit na bahagi lamang nito ang visible sa ating kalangitan. Mamaya po abangan natin yan bago ang pagsikat ng araw at yan po ay merong 26% illumination. Narito naman po ang aasahang tidal prediction along Manila Bay, hatid po sa atin ng NAMRIA. Ang high tide po natin, yan po ay mamayang 4:46 ng umaga at yan po ay 0.80 meters na taas sa level ng tubig. At ang low tide po natin, 1:28 ng hapon at yan po ay merong 0.11 meters na level ng tubig. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV Weekend Edition pagkatapos ng ilang paalala.